And the good thing about this sa reading nyo mga kapiksi is kung kayo ay nagtiis, kung kayo ay naging biktima ng mga paghihirap, pagdurusa, pero hindi kayo sumusuko, hindi kayo nag-give up, nagpa-persist kayo mga kapiksi, nagiging consistent kayo sa inyong pagsisikap, pagtsatsaga, and hindi kayo nawawala ng pag-asa, the universe is hearing you, no? Papakinggan kayo ni universe, and ipagkakaloob din sa inyo yung kapayapaan. Sabi ko nga, peace, kapayapaan sa buhay nyo, maano nyo rin, ma-experience nyo rin yan mga kapiksi, and ipagkakaloob din sa inyo ni universe yung mga bagay na dinadasal nyo, tsaka yung mga good karma nyo, kung talaga naging mabuti kayo. And hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamangkat ng ating episode for tonight is monthly tarot para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong October, mga kapiksi. Sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo ng yes or no pick a card reading. Ito yung deck na gagamitin natin. Pwede kayo magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no. Tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo mga kapiksi. So sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo. So tingnan natin dito sa deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay para ngayong October. Virgo, we have it's up to you energy. Meron tayong get more information, and meron tayong helpful people mga kapiksi. So eto guys, parang feeling ko meron kayong some kind of pagdidesisyonan. Baka meron kayong bagay na kailangan pagdesisyonan mga kapiksi. Sinasabi sa inyo ng inyong mga gabay na get more information muna. Huwag kayong magpadalos-dalos sa inyong pagdidesisyon. Kailangan aralin nyo muna. Lalo na sa panahon ngayon guys, no, palagi ko kayong everyday na lang yata halos, no. Sa tuwing magre-reading tayo, palagi ko kayong pinaalalahanan na mag-ingat kayo sa pagdidesisyon. Make sure na alamin nyo muna yung mga tamang impormasyon, magsaliksik, mag-aral, lalo na sa mga investments, mga kapiksi, kasi baka mapahama kayo, para maiwasan nyo yung mga scam, yung mga kapahamakan, no? Kasi iba na yung technology right now, iba na yung henerasyon ngayon, marami ng mga mapanlamang at mga mapanlinlang na tao mga kapiksi. So make sure na mag-ingat bago kayo sumali sa mga isang bagay. Alamin nyo muna yung mga tamang impormasyon, and pakiramdaman nyo, magdasal kayo para gabayan kayo ng inyong mga gabay, and then follow your intuition mga kapiksi. Yung mga gabay natin, ang trabaho nila, ang role nila is gabayan tayo, i-guide tayo para hindi tayo maligaw ng landas, para hindi tayo mapahamak mga kapiksi. Okay? But at the end of the day, kayo pa rin yung magdedesisyon yan, pero make sure na maging maingat kayo sa pagdedesisyon. Okay? And may mga tao rin na maaring makatulong sa inyo mga kapiksi. Itong mga helpful people na to, ito'y kaloob din ng nasa taas mga kapiksi. Kasi kapag tayo ay nagmamanifest, kapag tayo ay nagdadasal, minumove ni universe lahat ng tao, bagay, sitwasyon, events, circumstances sa paligid natin para mag-manifest yung mga desires natin. So yung mga tao na tumutulong sa inyo, kaloob din yan ng nasa taas mga kapiksi. So you should be grateful. Magpasalamat sa mga taong tumutulong sa inyo. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong, huwag kayong mahiyang tumanggap ng tulong. Babalik yan sa kanila. Tinutulungan nyo din sila actually para magkaroon sila ng good karma. Yung mga pagtulong nila, no, babalikan sila ng good karma. So in a way, hindi lang sila yung nakatulong sa inyo, nakatulong din kayo sa kanila dahil meron silang good karma na matatanggap sa kabila ng kanilang pagtulong sa inyo mga kapiksi. Alright? Okay, so yeah.
Comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, Virgo. Ngayon naman, tignan natin yung strongest energies nyo, yung mga ganap sa inyo ngayong October. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Virgo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so mag-avail ka na ng course Kapiksi, sobrang ganda talaga niyan and marami kayong matututunan. Magbibigay din ako ng 1 free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course until September 31 guys, so mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching mga Kapiksi, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Alright, so Virgo, kayo ay represent ng Queen of Pents sa ating spread mga Kapiksi. Lumabas din yung masculine energy ng Virgo, or for some of you, you may also be dealing with an earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Combination to ng positive and negative energy mga Kapiksi. Unahin natin yung negative energy kasi guys, yung iba sa inyo, medyo na-stuck yung buhay nyo, no? Medyo stagnant. Excuse me. Pag stagnant, stuck, ganyan, parang walang movement, parang walang improvement mga Kapiksi. Marami kayong regrets sa buhay, marami kayong pinagsisihan, marami kayong disappointments, marami kayong frustrations, okay? And yung mga frustrations na yun, for some of you, feeling ko yung iba parang hindi pa kayo masyadong nakaka-move on, no? Sa mga problema na pinagdadaanan nyo, kahit anong aspeto, pwedeng problema sa pera, pwedeng problema sa relationship mga Kapiksi. And yung paulit-ulit, yung iba sa inyo nag-i-spiral kasi, no? Ibig sabihin na nag-i-spiral, paulit-ulit yung naiisip yung mga problema, yung mga negative na pinagdadaanan nyo mga Kapiksi. And you have to understand guys, no, whatever you focus on manifests. Kung ano yung fino-focus ng attention nyo, yun yung palagi nyong makikita sa inyong 3D, sa inyong physical reality. And yun yung reason kung bakit negative yung na-experience nyo mga Kapiksi until now, kasi yung iba hindi kayo naka-move on, no? Hindi, kumbaga parang hindi nyo pa nakalimutan yung mga problema nyo, yung mga negative na nangyari sa buhay nyo, mga frustrations, dala-dala nyo siya until now. That's why paulit-ulit din siyang nagre-reflect sa inyong physical reality and feeling nyo na stuck na kayo, hindi na kayo maka-move on, hindi na kayo maka-move forward. So kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, unang-una kailangan nyong baguhin yung pattern of thoughts nyo. So kailangan magkaroon ng acceptance. Guys, pasensya na, medyo sumasabit yung boses ko. Excuse me lang. Yeah. So yung iba sa inyo, well, most definitely guys, kailangan magkaroon kayo ng acceptance sa sarili nyo na okay, nangyari na to, ito na yung pinagdaanan ko, ito na yung mga problema ko. Yes, naghihirap ako, yes, marami akong regrets, pinagsisihan, marami akong frustrations, pero tapos na yun, it's already in the past. You have to tell yourself that, no? Tapos na yun, it's already in the past. Gusto ko na mag-move on, gusto ko na maging mapayapa. From now on, yon. Kailangan yung statement na ganun mga Kapiksi. From now on, hindi na ako maghihirap. From now on, hindi na ako masasaktan. From now on, I will protect myself from those negative energies and magiging maganda na yung takbo ng buhay ko. Every day, in every way, my life gets better and better. I'll be okay, I'll be okay, I'll be okay. Okay? Okay? Naintindihan nyo ba mga Kapiksi? Kasi walang acceptance, no? Yung iba sa inyo feeling ko in denial.
Comment down below guys if naka-resonate kayo. Baka dumadating yung time na parang nag-iinom na lang kayo, naglalasing na lang kayo, tapos baka tinatawag nyo pa yung mga tropa nyo, kaibigan nyo, kakilala nyo, mga best friend nyo, niyayaya nyo, makapagkwentuhan, tapos pag nagkwentuhan kayo, puro problema sa buhay yung inyong pinagkukwentuhan mga kapiksi. May mga ganong ganap sa inyo, kaya mabigat yung pamumuhay ng iba sa inyo mga kapiksi. Alright? So, that will never change hanggang hindi kayo nagbabago. Ibig sabihin, hindi magbabago yung takbo ng buhay nyo hanggang hindi kayo nagkakaroon ng disiplina na magbago mga kapiksi. And sabi ko nga, ang unang-unang step dyan is acceptance. Kailangan tanggapin nyo and you have to move on, okay? And sabi ko nga, from now on, no? And yun yung nakikita natin dyan. From now on, you will be embracing peace, kapayapaan. Nadidiscover nyo na, nalalaman nyo na, naiintindihan nyo na oo nga, no? Tama si Kapiksi. The more na nagrereklamo ako, the more na nagmumukmuk ako, lalo lang akong nasasaktan. So from now on, I'm focusing on peace, kapayapaan, forgiveness, diba? Kayo lang din yung makakatulong sa sarili nyo guys, kaya lumalabas yung energy nyo dito, okay? Parang sinasabi dito ni universe na I can only do so much for you, pero kung hindi mo tutulungan yung sarili mo, paano gagawin ko sa'yo, no? Ganun yun mga kapiksi. Kumbaga parang binibigyan ka na ng chance ni universe para mabago yung buhay mo, pero ikaw mokmok ka pa rin ng mokmok, nakafocus ka pa rin sa nega. Paano ka tutulungan ni universe kung yung sarili mo mismo hindi mo tutulungan? So make sure that you help yourself first, Virgo. Help yourself first, and the universe is always there to support you mga kapiksi. Alright? And the good thing about this sa reading nyo mga kapiksi is kung kayo ay nagtiis, kung kayo ay naging biktima ng mga paghihirap, pagdurusa, pero hindi kayo sumusuko, hindi kayo nag-give up, nagpa-persist kayo mga kapiksi, nagiging consistent kayo sa inyong pagsisikap, pagtsatsaga, and hindi kayo nawawala ng pag-asa, the universe is hearing you, no? Papakinggan kayo ni universe, and ipagkakaloob din sa inyo yung kapayapaan. Sabi ko nga, peace, kapayapaan sa buhay nyo, maano nyo rin, ma-experience nyo rin yan mga kapiksi, and ipagkakaloob din sa inyo ni universe yung mga bagay na dinadasal nyo, tsaka yung mga good karma nyo, kung talaga naging mabuti kayo and you're always focusing on your desires mga kapiksi. So pag kumbaga parang i-reward din kayo ni universe ng kapayapaan, ng mga rewards na deserve nyo, pero sabi nga niya, 'di ba? Paano kita tutulungan kung hindi mo tutulungan yung sarili mo? So help yourself first, and I will always be there to back you up. Si universe nandiyan lang yan, Virgo, para back upan kayo. Okay? So make sure na tulungan nyo yung sarili nyo, Virgo. Kahit ano pang negative yung nangyari sa inyo. Ayan guys, so mapagtatagumpayan nyo yan. Look yourself in the mirror mga kapiksi, no? Parang sinasabi dito, i-analyze mo. I-analyze mo yung sarili mo. Look yourself in the mirror. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Gusto mo ba yung nakikita mo? 'Di ba? Kasi magre-reflect yan eh. Pag tumingin ka sa salamin, makikita mo kung malungkot ka, kung masaya ka, kung happy ka, kung nega yung buhay mo. Makikita mo yan sa itsura mo kasi lumalabas yan eh. 'Di ba? Nagre-reflect yan. So if you like kung ano yung reflection mo, kung gusto mo yung reflection mo, ibig sabihin nasa positive vibration ka, that's fine. That's very good mga kapiksi, pagpatuloy mo yan. Pero kung hindi mo gusto yung nakikita mo, ikaw mismo, no, parang napapangitan ka sa sarili mo, feeling mo na-stress ka, feeling mo ang losyang mo, ang jologs mo, yun na, it's a sign na there's something wrong with the pattern of your thoughts. So kailangan mo magbago, no? Kung ikaw mismo hindi mo na gusto yung nakikita mo sa sarili mo, ibig sabihin negative yung pattern of thoughts mo, and it's time for you to love yourself mga kapiksi. Focus on yourself, focus on your healing, yung mga challenges, yung mga pagbabago, parang this is like an aha moment para sa'yo, no? Aha, oo nga, no? Sabi ni Kapiksi, ganito, ganyan. Totoo nga, tama nga, okay? So, mapagtatagumpayan nyo yan, mga Kapiksi, if you look deeply within yourself, no? I-analyze mo. Meron akong nababasa na nakita sa mga comment section, Kapiksi, kailan ba ako suswertehin? Bakit ang malas-malas ko? Bakit ang malas-malas ko sa pag-ibig, bakit ang malas ko sa relasyon, bakit ang malas ko sa trabaho,
Bakit yun ang tanong nyo? Okay? Hindi nyo ba naririnig yung sarili nyo? Bakit ang malas ko? Bakit yun ang tanong nyo, mga kapiksi, no? When you say malas kayo, bakit ang malas ko? You're affirming that. Parang ina-accept mo na totoo yan sa buhay mo. And whatever you accept to be truth will always be pushed out in your reality. So, kailangan mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyong statements. Because you're affirming that, and once you're affirming that, if it already has become your belief, talagang magpupush out siya sa inyong 3D, no? So, imbis na tanongin nyo yung sarili nyo, bakit ang malas ko? Baliktarin nyo, i-revise nyo, bakit ang swerte ko? Bakit ang dami kong blessings? Bakit ang gaan-gaan ng buhay ko? Whether it's true or not, it doesn't matter. Pero if you keep on saying those words over and over again, you're affirming those statements over and over again, it will become a belief eventually sa inyong subconscious mind, and it will be pushed out in your reality, mga kapiksi. So that's how you will help yourself, okay? Ikaw lang ang makakatulong sa sarili mo, mga kapiksi, no? So make sure na mag-focus. Iyan, ikaw ang strength mo, mga kapiksi. Ikaw, nasa sayo yan, no? Nasa sa iyo, okay? So hindi mo kailangan ng okay na makatanggap tayo ng tulong sa ibang tao, tulungan tayo ng nasa taas, but most importantly, dapat ikaw yung unang tumutulong sa sarili mo, kapiksi. Alright? You can do this, guys, no? Malalagpasan nyo yan, kayang-kaya nyo yan, nasa nyo yung energy ng mini success. So, one step at a time, hindi yan minamadali, just focus on yourself for now, Virgo, para magbago yung takbo ng buhay nyo. Okay? Comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages para sa inyo. Ito yung ating yes or no pick a card reading, mga kapiksi. Huminga ng malalim, tapos itanong nyo sa isip nyo kung ano yung tanong nyo na gusto nyo malaman for October. Tapos pili kayo ng isang card. Habang sinashuffle ko to, guys, no, pwede kayo mag-join sa ating membership program. I-click nyo lang yung join button sa video na to, o kaya dyan sa ating YouTube homepage pag member na kayo. Magkakaroon kayo ng access sa mga exclusive videos natin regarding manifestation using the power of your subconscious mind and law of attraction. Alright, so hinga ng malalim, guys, tapos itanong nyo sa isip yung tanong nyo, and then pili ka ng isang card. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. And kung card 3 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Okay? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran pick a card version. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.